May mga pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan. Isa sa mga pangkaraniwang issue ay ang relasyon ng biyanan at manugang. Paano mo nga ba isasalba ang binubuo mong pamilya kung mismong biyanan mo ay madalas kang taasan ng kilay? Ako si Mel, hindi ko nakakasundo yung biyanan ko nung nasa poder pa ako nila. Kahit nung una pa lamang daw ay ramdam na ni Mel na hindi siya bet ng ina ng kanya noong partner. Nabanggit nga ng nanay niya na hindi niya daw matanggap na buntis ako ng anak niya. Tapos ako naman, syempre ako yung babae, parang di ba ako yung lugi doon. Kasi anak naman niya lalaki. Tsaka alam naman niya tatrabaho ako, nag-aaral. Ayon kay Mel, masalimuot ang sinapit niya at ng kanyang anak sa puder ng kanyang biyanan. Halos hindi niya raw maramdaman ang pagmamahal o kahit awa man lang sa kanilang mag-ina. Habang nasa puder ng magulang ng kanyang partner, itinuloy ni Mel ang pag-aaral at trabaho matapos manganak upang mapunan ang mga pangangailangan at gastusin. At ang pera na panustos niya sa kanilang mag-ina ang pinagkakainteresan pa daw ng kanyang mga biyanan. Tapos yung sahod ko napupunta para doon sa bata pang budget sa kanila. Yung sahod ng ex ko, sinusolo niya. Kaya parang wala rin kaibahan nung nandun ako at saka umalis kami. Kasi sa totoo lang, ako pa rin bumubuhay sa bata. Parang hindi sila mga magulang. Babaero talaga yun. Ano gagawa natin? Madalas niya rin noong mahuli ang partner na nagloloko at sinubukang magsumbong sa ina ang kinakasama. Ngunit wala raw itong pakialam sa kanya at halos siya pa ang sinisisi sa pangangaliwa ng anak. Sabi ba naman, okay lang naman daw yung tumitingin sa ibang babae. Tapos nang sinabi ko yung mga kasinungalingan ng anak nila, kasi mula umpisa niloloko ako eh. Tawa lang, tumawa lang. Tapos ang reply niya sa akin, di ko nga alam ba't ganyan yan eh. Dahil hindi niya na kayang magtiis, upang makalayo sa magulong pamilya ay ipinaalam niya na magbabakasyon muna siya sa puder ng kanyang magulang kung saan na sila nakatira ngayon ng kanyang anak. Mabigyan siya ng magandang future. Tapos hanggat maaari, mailayo siya sa mga ganong klase ng tao. Kasi hindi healthy. Hindi healthy yung ganong environment na normalize yung pagsisinungaling, yung ganong klase ng treatment sa ibang tao. Ayokong siya mismo maka-experience o ma-witness yung ganon. Ang mga tao ay sadyang may pagkakaiba. Nasa sa atin na lamang kung paano natin haharapin ang mga di pagkakaunawaan. Naku, sobra natin na-feel ang pinagdaraanan ni Mel na napakadami naman talaga. Patong-patong, pero ang gusto nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang kanyang relationship sa kanyang biyanan. Pag-uusapan natin yan kasama ang psychologist na si Lovely Ana Ventus Aguas. Isa siyang couples and marriage therapist at Gotland leader at advocate for Filipino couples and families. Good morning, Good Ellie. morning, Miss Chicky. Oo, Good alam mo, morning. nanonood tayo pareho. No? Sabi natin, ako, ang hirap ng pinagdadaanan talaga ni Mel. That's true. Oo, dahil unang-una, yung pakikisama sa ating biyanan, parang challenge na yan para kahit sino pa. Bata siya at nauna yung pagbubuntis, so medyo nahirapan pa. Ano ba talaga yung buod ng challenge kung bakit kadalasan hindi madaling makasama ang biyanan? Importanteng i-consider natin kapag tayo ay nag-aasawa, ito ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao, kundi ito ay pagsasama ng dalawang magkaibang kultura. So, pag nag-asawa ang dalawang tao, dadalhin nila or bubuuhin nila yung kultura ng sarili nilang pamilya. Alin ang dadalhin ko galing sa sarili kong pamilya, alin ang dadalhin ng isa galing sa sarili niyang pamilya, at alin ang hindi nila pwedeng dalhin. So, kapag kagaya ng storya na nakita natin ng storya ni Mel, hindi naging madali kasi nauna yung baby, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makasama niya muna ng saglit, magkaroon ng pagkakakilanlan sa magulang ng kanyang na pangasawa.
hindi nagkaroon ng pagkakataon na malaman kung ano ang background ng isa't isa para magkaroon ng magandang komunikasyon at empathy sa isa't isa. Pero not too late, di ba? Pwedeng ihabol pa rin yung, kasi yun talaga sa tingin ko, LA, ang importante din, yung komunikasyon. Kailangan din pag-usapan at suriin kasi tama ka. Kung hindi ninyo pag-usapan, iisipin nyo agad dahil komo iba lang eh. Hindi naman mas maganda yung pagpapalaki sa akin kaysa sa'yo. Tama. I-insist mo rin, siyempre, mas magaling ako, mas maganda yung ang paraan ng pagpapalaki ng mami ko. Diba? So, dapat matuto siguro tayong tignan na hindi mas maganda o mas pangit, kundi iba. That's right. Magkaiba lang. Magkaibang kultura. Not necessarily mali or maganda or tama. Oo. At siguro nga, to be more positive, tignan mo kung ano yung mga magagandang mga aspect ng inyong pagpapalaki. Yun ang dali natin. That's Tapos right. kung ano naman yung hindi ginawa sa amin na nagugustuhan ko sa'yo, i-welcome ko. At ganun din naman ang pagtingin mo sa akin pag-ano din, di ba? Yung idadaling ko rin naman sa ating relationship. Ang pinaka-importante siguro din malaman ng mga bagong mag-asawa, responsibilidad din naman nila na gumawa ng sarili lang, kumbaga, sistema. Tama. Tama. Oo, paano ba sinisimulan yun? May sistema sa lahat di ba? So, pati sa pakikipagsama, pati sa pag-aasawa, ang buhay dapat nilalagyan yan ng paraan kung paano nila gagawin ang pagsasama nila. So, una sa lahat, importante na alam ng mag-asawa na sila ay dapat para sa isa't isa. When we say para sa isa't isa, alam mo ang storya ko, kung saan ako nanggagaling, at alam ko rin ang sayo. So kapag ako ay nag-react in some way, kapag ako ay trinato ng magulang mo ng ganito, or ikaw ay trinato ng magulang ko in a certain way, at ganyan ka nag-react, hindi na natin madadagdagan yung stress pa ng isa't isa. Tama. Because we understand each other. Pangalawa ay ang boundaries. Boundaries, That's yun. right. Kasi hindi masyadong uso ang konsepto ng boundaries sa mga Pilipino because of our close family ties. Sobra tayong makapamilya. That's right. So, very important na i-consider natin pag tayo ay nagsama hanggang saan lang or ano ang mga limitasyon. Hindi masama yung maglagay ng limitasyon. That's right. That's Alam right. nyo, ang isipin nyo lang ay yung mga anak ninyo. Hindi ba, Ellie? Kasi may epekto din That's kapag true. hindi nagkakasundo ang magulang at biyanan, yung mga anak ninyo nararamdaman yan Sige, huling payo tungkol doon kung papaano natin bibigyang kahalagahan din ang ating mga anak sa loob ng mga usaping ganito. Sa tingin ko, ang biyanan at ang manugang, ang mga anak, iisa naman sila ng goal na ang gusto nila ay mapabuti ang apo at ang anak. So, very important na makita ng mga matatanda sa bahay na ang paraan nila ng pakikirelate sa isa't isa ay may epekto o ito ang natututunan ng mga bata at ito ang nagiging model nila. So, pag yan ang nakita nila at yan ang naging normal, ito rin, mataas ang chance na ito rin ang madala nila pag sila ay lumaki na. Parang cycle na gusto nating putulin. Break the cycle, di ba? Ang dami mong insights sa napakalikling panahon. Dami namin napulot. LA, thank you so much. Thank you so Maraming much, Ms. salamat. Chicky. At syempre kay Mel, best of luck sa kanya. At sana ay umayos na rin ang kanilang pagsasama. At ang aking konting payo naman, siguro lagi na lang natin tandaan, lalo na yung mga nanay na talagang mahal na mahal natin ang ating mga anak. At di ba, yung ano ba naman ang pinundar natin sa kanila, sa ating pagpapalaki sa kanila. Pero hanggang dun lang talaga ang parenting. Pagkatapos, kailangan na natin tandaan sila ay individual. Sila ay may sariling utak, may sariling pasya, at kailangan nating pabayaan. Alright? Maraming salamat! Mga kapatid, Chicky Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.